Hey, what's up? Yan, kamusta kayong lahat diyan? Panibagong tato, 'di ba? Panibagong obra na naman. Yan, matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng mga videos dito sa YouTube channel natin kasi na-busy tayo ng labis. And yun, tambak na naman tayo ng gawain. So, ngayon itong mga nagdaang week, marami tayong ginawa, marami tayong tinabahang mga project. And yung mga kliyente nating mga Taiwanese, maraming pinapatrabaho. And hopefully, sana matapos natin lahat ng mga project na kailangan nila para magawa natin bago tayo umuwi ng Pilipinas. Yes, tama kayo ng mga narinig. Yan. Babalik na tayo ng Pilipinas. Magpo-for good na tayo dyan. Kasi napag-desisyonan ko lang na gusto ko na rin ulit sumubok. And family decision to, hindi lang naman ako. Gusto ko na rin sumubok talaga sa Pilipinas. Bukan natin yung natin, kapalaran natin sa Pilipinas. Good na ako dun sa 6 years. Okay na ako dun. Thankful ako masyado dun sa 6 years na experience ko dito sa Taiwan. And ayun, napakasaya, napakasarap. Magandang siya. Magandang i-add sa journey natin bilang isang tao ang pagkakaroon ng opportunity abroad. Na katulad ko na isang kahig, isang tuwa lang sa Pilipinas na nagkaroon ng chance kahit papaano makaranas ng maayos na at decenteng buhay. At syempre may paranas natin sa pamilya natin ang maayos na pamumuhay. Yun naman ang pinakaano natin dyan eh. Hindi lang naman hindi lahat ng OFW nagsasucess dito sa ibang bansa. Marami tayong mga OFW na failure. Pero syempre, mas gustuhin natin, mas naisin natin na itama lahat ng mga mindset natin pag nasa ibang bansa na tayo. Kasi nag-waste tayo ng malaking part ng buhay natin para lang magkaroon ng magandang buhay sa Pilipinas. Diba? So yun, balik na tayo dito sa topic natin. Yan. Kapwa ko OFW din tong ginawan ko, hindi to Taiwanese client. Diba? Kasi karamihan sa mga tinatatuan natin is Taiwanese client. This time, Pilipino naman. Yan. Bali, ang kwento kasi nito, share ko na lang din. Ang kwento kasi nito, isang gusto lang mangyari ni client is koi fish lang talaga. Nag-inquire siya sa akin, binigyan niya ako ng koi fish. Isa to sa magandang halimbawa ng pag-i-inquire. Yung mag-i-inquire ka, bibigyan mo ko ng reference, 'di ba? So dun pa lang sa reference na yun, may idea na ako sa gusto mong tattoo. Kaya dun pa lang nakakapaghanap na kaagad ako. May iba kasing mga kliyente na makukulit eh. Ang ginagawa nila, mag-i-inquire tapos walang idea dun sa ipapatattoo nila. Iaasa nila sa'yo kung anong design ang ipapagawa nila. 'Di ba? Sa sobrang daming tema ng tattoo, sa sobrang dami ng reference ng tattoo, hindi ko alam kung alin doon ang trip mo. 'Di ba? Bilang isang artist, struggle lang nga namin ang paggawa ng isang hindi ako galit baka mamaya iniisip niyo galit ako. Struggle na nga kami sa paggawa ng design para sa inyo. Tapos ang ending minsan hindi niyo pa nga pinapagawa eh. Nag-waste kami ng time para gawan kayo ng pyesa. Tapos may mga mag-i-inquire na ganito, na ang hirap-hirap alamin kung ano ang trip. Diba? Unang-una mga bossing, balat niyo po yan. Hindi po namin balat yan. Kaya kailangan, sarili ninyong desisyon kung ano ang ipapatattoo ninyo. Kung idea ang hihingiin ninyo sa amin, lalo kaming walang idea kasi hindi naman po namin kayo kilala. 'Di ba? Una nyong alamin kapag magpapatattoo kayo, ano yung gusto nyong ipatattoo kasi balat po ninyo 'yan. Marami po tayong tema, sobrang lawak na po ng social media, sobrang lawak na po ng internet world. Makakapag-research na po kayo kung mga magagandang tattoo. Ang kailangan lang po namin is idea galing sa inyo. Dun sa trip ninyong tattoo. Kasi pag mabigyan nyo kami ng idea, alam na namin ang hahanapin namin. Doon na lang kami maglalaro sa konsepto na yun na gusto niyo. Yun ang pinaka-the best doon. Diba? So balik tayo rito kay client. Yun, binigyan niya nga ako ng reference. So binigyan ko naman siya ng sarili kong konsepto para doon sa tattoo na gusto niya. At yan ang kinalabasan, nagustuhan naman niya. Bibihira na ako makagawa ng mga ganitong tattoo. Kasi nga, madalas na ginagawa ko is realism. Isa to sa mga naging training ground ko. Dun sa mga kapwa ko tattoo artist na nagsisimula pa lang din. Lalo dito sa Taiwan. Try nyo gawing training ground tong mga ganitong klase ng pyesa. Huwag kayong sumampa kaagad sa mga realistic, sa mga mahihirap na pyesa.
Kasi 'pag sumablay kayo dun sa mga mahihirap na piyesa, papaano pa kayong uusad? Kung dun sa mahirap, nahirapan na nga kayo, 'di ba? Simulan niyo muna sa madali. 'Pag yung madali na yun, parang pikit mata niyo na lang ginagawa na napakadali na lang ng labis, eh, akyat na kayo sa next level. Huwag din niyong madaliin yung progress ng paggaling ninyo bilang isang tattoo artist kasi hindi yan minamadali kasi wala namang katapusan yan, eh. Kahit saan kayo sumampa diyan may mga part na mag-i-struggle at mahihirapan kayo diyan. Kaya huwag niyong minamadali yung paggaling ninyo. Hayaan niyo yung sarili ninyo maka-realize na, "Ay, kayang-kaya ko na pala 'to." Yun yung pinaka-ano diyan. Eto kasi naging training ground ko 'tong mga ganitong piyesa, alam niyo ba, kasi nandito lahat ng fundamentals, eh. Nandito lahat. Line works, shading, dark to light, fine line, nandiyan diyan lahat. Kaya 'pag naano niyo 'to, nagawa niyo 'to ng malinis at maayos yung mga ganitong klase ng piyesa, saka kayo sumampa sa another level ng mga tattoo piece na gusto ninyong gawin. Uulitin ko, huwag niyong mamadaliin kasi ang tattoo is hindi karera. Process ang pinag-uusapan diyan. Yung mga magagaling nating mga tattoo artist, mahabang panahon ang ginugol ng mga yan bago naging halimaw yung mga yan. Bago naging ganap na class S na halimaw yung mga yan. Kaya wag kayong masyadong ma-overwhelm dun sa sa mga proseso at progreso na pagdadaanan ninyo. Ano lang, lagi nyo lang iisipin na step by step yan. Hindi yan minamadali, hindi tayo nakikipagkarera. Diba? Add ko na lang din kasi si client is pauwi din ng Pilipinas for vacation. And gusto niya, bago sumampa yung bakasyon niya is may tattoo na sa kanya. Kung mapapansin niyo doon sa madilim na part, yan. Peklat niya yan. Bali, isa yan sa naging goal niya kung bakit niya pinatato yung ganito kalaki. Kasi nga, yung peklat na yan, malaki din. Gusto niya matakpan. Yun, isa yan sa goal niya. Pauwi na kasi siya ng Pilipinas. Gusto niya bago siya umuwi is maayos na yung tattoo niya, malinis na ano na siya, halos fully healed na pag lumapag na siya ng Pilipinas. And yun, nakakainggit syempre. Pero hindi tayo kailangan mainggit kasi tayo pabalik na rin naman ng Pilipinas. And isa pa to, i-share ko lang din. Si client, hindi kami nag-usap about sa discount. Binigay ko sa kanya yung price. Tapos, binigay niya sa akin yung pabor na hinihingi ko. Nagustuhan niya yung pyesa na hinihingi ko. Kaya yun, nagbigay ako ng kusa sa kanya ng discount, binigay ko sa kanya yung magandang deal. Isa to sa mga magagandang klase ng attitude ng isang kliyente. Yung may sapat na budget talaga para sa tattoo niya. Hindi ko sinasabi na magbayad kayo ng mahal para sa tattoo. Kumbaga, sinasabi ko lang sa inyo, win-win situation lang dapat. Hindi yun palaging dapat pabor sa inyo. Kasi unang-una, huwag niyo ninyong ipilit na ilusot yung budget ninyo. Kasi nga, tattoo yan. Pag sumablay ang artist, inatake ng katamaran, dahil sa pambabarat ninyo, panggigipit ninyo sa artist, baka mamaya, diba? Sumama pa yung pyesa ninyo, sumama pa yung pagkakagawa ng pyesa ninyo, sisihin pa ninyo yung artist. Oo, may kasalanan ang artist doon, pero mas may kasalanan kayo doon. Kasi inipit ninyo sa sitwasyon ng isang artist na alam naman ninyo na dapat binabayaran ninyo ng tama. Kasi proseso ang pinaghihirapan ng artist dyan. Lalo na yung mga matatagal ng artist. Hayaan ninyo na kusang ibigay sa inyo ang discount. Kasi ang discount naman na yan, nararapat yan sa mga kliyenteng magagandang pag-approach sa mga artist. Hindi yung kami yung palaging hindi kami mga artist ang palaging hihingi ng sa inyo, pabor. Kasi kung maganda naman ang relationship between artist and client, syempre maganda ang kalalabasan ng mga trabaho. So yun lang, bali hanggang dito na lang ang video natin. And maraming salamat sa pakikinig sa walang kwenta kong pinagsasabi. Yan, kita-kits tayo. Shoutout sa mga kliyente ko sa Pilipinas. Soon magkikita-kita na tayo. And hopefully makagawa pa tayo ng maraming pyesa bago umuwi. Para maraming pera pa dumating. Diba? So ingat kayo palagi. God bless. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. PM na lang sa mga gusto magpatato. Let's go!